Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Dumating na po tayo sa huling araw ng buwan ng Oktubre. Bukas, panibagong buwan, panibagong pasimula ng pagsisikap na makipaglaban sa kasamaan ng mundo. So, hindi ko alam kung ito pong bagay na ito ay malinaw sa atin na araw-araw tayo ay inihaharap ng Diyos sa iba't ibang sitwasyon. Araw-araw tayo ay nakikibaka, nakikipaglaban sa kasamaan ng mundo. At umaasa ang Diyos na ang pakikipaglaban na ito laban sa kasamaan ay mapagtatagumpayan natin. Kaya kung magsisimula tayo ng panibagong buwan bukas, panibago na namang pakikipaglaban sa kasamaan, ano ang sinasabi ngayon ng ating mga pagbasa? Kung babalikan natin ang ating unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso, sinasabi niya ang napakagandang paalaala sa atin. Magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipagkaisa sa Panginoon. Sa inyong pakikipaglaban sa kasamaan, magpakatibay kayo, magpakatatag kayo. Papaano? Sa pamamagitan ng pakikipagkaisa sa Panginoon. Kapag kasama ninyo ang Diyos, kapag nasa sa inyo ang Diyos, humarap man kayo sa matinding laban, mapagtatagumpayan ninyo ang lahat dahil kasama at kaisa ninyo ang Diyos. Sinasabi pa ni San Pablo ang magagandang mga paalaala sa pagharap sa pakikipaglaban sa kasamaan. Magsuot kayo ng mga bagay na isinusuot ng isang mandirigma. Kung nakakakita tayo ng kasuotan ng mga humaharap sa laban, sa pakikipagdigma, siguraduhin ninyo na mayroon din kayong kasuotan bilang isang tunay na mandirigma na handang lumaban sa kasamaan. Sabi ni San Pablo, isuot ninyo ang damit pandigma laban sa mga pinuno, may kapangyarihan, tagapamahala ng kadiliman. Malinaw para kay San Pablo kung sino ang kalaban. Ang kalaban ay mga pinuno na iba ang takbo ng isip. Ang sistema na mali at napakalayo sa turo at aral ng Panginoon. Isuot ninyo ang damit pandigma laban sa mga pinuno na katulad nito. Sila na may kapangyarihan, nasa posisyon, pero iba ang gustong mangyari sa kanilang pamumuno. Mga tagapamahala sila ng kadiliman, ng kasamaan. Tama ba si San Pablo nung sinasabi niya na ang kalaban sa katotohanan ay mga pinuno na masama ang kaisipan, mga pinuno na nasa kapangyarihan, nasa posisyon, mga pinuno na ang pinaiiral ay kasamaan. Kung oobserbahan natin ang ating paligid, ang ating sitwasyon ngayon, tama si San Pablo. Ang kalaban ay mga kapwa natin. Silang mga nasa kapangyarihan, silang mga nasa posisyon, silang mga nasa mataas na katungkulan sa pamamahala.
Babalik na naman tayo sa hearing sa Senado, sa Kongreso. At i-apply natin ang sinasabing ito ni San Pablo. Isuot ninyo ang damit pandigma laban sa mga pinuno, may kapangyarihan, tagapamahala ng kadiliman, na pawang kasamaan at kasinungalingan ang pinaiiral. Magkaroon kayo na tinatawag na bigkis ng katotohanan, sapagkat ang Diyos na kinikilala at sinusundan natin ay Diyos ng katotohanan. Kaya gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Itakip ninyo sa inyong dibdib ang pagkamatuwid. Hindi natin pwedeng tapatan ng kung anumang kasamaan ang kasamaan ding umiiral sa ating paligid. Bagkus, tapatan natin ito ng katotohanan, ng pagiging matuwid at pagiging makatuwiran. Sinabi pa ni San Pablo, isuot ninyo ang panyapak ng pagiging handa upang ipangaral ang mabuting balita. Na saan man kayo magtungo, saan man kayo magpunta, dapat masalamin sa inyo, sa inyong pamumuhay, sa inyong pananalita, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Gawin ninyong kalasag ang inyong pananalig sa Diyos. Maraming ibabato sa inyo na mga hindi maganda at hindi tamang mga balita at sitwasyon. Gawin ninyong kalasag ang inyong matinding pananalig sa Diyos. Isuot ninyo, sabi pa ni San Pablo, ang helmet ng kaligtasan, sapagkat kung magiging tapat kayo, hindi kayo pababayaan ng Diyos at kayo'y Kanyang ililigtas. At sa huli, sinabi pa ni San Pablo, dalhin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu Santo, na walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Sa inyong pakikipag-usap, sa inyong pangangaral, pairalin ninyo ang turo at aral ng Diyos, ang Kanyang salita. At sa ganoong paraan, mapagtatagumpayan ninyo ang kasamaan, ang kadiliman, ang maling sistema na umiiral sa ating lipunan. Kaya iyan yung magandang paalaala at pangaral mula kay San Pablo sa pagharap natin sa kasamaan at kadiliman bilang mga naglalakbay at nakikipagdigma. At sa huli, hilingin natin ang tulong at biyaya ng Diyos na mapagtagumpayan nawa natin ang laban sa kasamaan at kadiliman na ito at magwagi ang kadiliman, ang kaliwanagan ng ating Panginoon. Amen.